fourth day ko ngayon, meron pa rin akong konting sipon. Medyo nagbabara-bara, pero nawawala din naman. Pero I think I feel better now. Although yung ano ko, yung pandinig ko guys, parang nasa ilalim. Parang nasa ilalim ng lupa. Parang ano, tapos wala pa rin akong pang-amoy masyado. Pero may panlasa naman ako. May panlasa ko, yung pang-amoy ko lang wala. Okay na ako. Alaga lang sa Vicks. Tuwing gabi bago matulog may Vicks. Nilalagay ko ng Vicks dito, dibdib ko at likod ko. So, ako ay ngayon kabubukas ko lang ng tindahan. So, sasabit na muna natin itong ating mga paninda guys. Sasabit na ng ating paninda. Ayan. So, kahapon guys, may nagpunta ditong yung sa fire, yung sa sunog ba, sa mga firemen ba. Pero si kuya, nag-iisa lang siya, naka-uniform siya, from Marikina siya sa sa fire protection sila. So chinek yung yung aming saksakan dito. Tapos na nga niya, na check niya na ang tawag daw niya doon sa yung nakasaksak, may ang tawag doon, may extension na ginamit. Tapos paggamit sa extension, may extension uli na ginamit para makarating dito sa tindahan ko. Ganun ang nangyayari. Ganun ang pag-install dito guys, kasi dalawang saksakan lang yun nandyan dito sa labas ng bahay namin. Labas kasi ito, yung loob ng bahay namin walang problema. Dito sa labas ng bahay namin, which is nandito yung tindahan ko, dalawa lang yung saksakan nandyan. Yung isang saksakan sa ref ni chiller, kasi isang saksakan doon ko sinaksak yung extension. Tapos yung extension na yun, yung ang tawag doon, may nakasaksak din extension para makarating dito sa tindahan ko. Parang ganun guys. Ang tawag doon ay octopus daw. Octopus, ganun. Pero sinabi ni Sir Philip, natatanda ko yung pangalan niya, Sir Philip, na ipaayos daw sa isang yung lisensyadong electrician, kasi yun ang cause ng minsan sunog. Pero wala naman daw problema kung nandito nang naman daw ako everyday, kasi hindi naman ganun ka delikado. Pero mali pa rin daw yun, yung octopus. Dapat daw direkta yung mga sasaksakan. So yun ang problema ko ngayon guys. Ito ka problema dahil alam nyo, pag nagpapalagay ka uli ng linya ng kuryente, di ba? Hindi ko alam kung magkano ang bayad, mahal. Tapos ni-require sa naming mga, ngayon bago na ito guys, ni-require sa amin, kaming mga nagtitinda, mga owner ng sari-sari store ay magkaroon ng fire extinguisher ngayon. Tapos kahit daw maliit lang, tapos dito ilagay sa labas lang. Tapos pagbalik daw ni Sir Philip, i-check niya uli kung naayos na install na yung bagong outlet ng dito sa tinda, para iwas talaga sa sunog. Kasi itong tindahan ko din guys, made of bamboo. Kahoy talaga ito ko, kasi nga bahay kubo nga ito. So mahirap talaga guys. Alam nyo, may nagsabi din sa akin nung electrician, delikado daw yun, yung extension, parang gano'n. Yun ang gusto ko siyang kontakin, kasi yun siya, electrician talaga siya, nag-work siya sa abroad. Tapos nung umuwi siya ng Pilipinas, nagtayo siya ng sarili niyang business, yung sila ng aircon and refrigeration, and din siya at the same time, siya electrician. Siya nga nagkabit nung
dun sa pagkabit nung kung saan kukuha ng linya ng kuryente dun sa aircon namin siyang nagkabit nun guys. Kaya hindi ko na alam kung saan ko siya pwede ko siyang makontak through June na nag dito sa aircon namin. Kasi parang naghiwalay na sila ng nagkanya-kanya na sila ng business. Nag-solo na. Magkasama sila dati. Ay hindi, parang ang nangyari nun, parang isinama ni June yung technician, ay electrician kasi may ikakapit ng na aircon. So kailangan meron silang kasamang electrician talaga. So magaling yung si kuya na yun. Kaya kung makukontak ko siya yung gagawin. Yun lang guys. Kasi ingat din po tayo sa alam niyo na ngayon, di ba? Usong-uso na mga sunog-sunog ngayon. Lalo na sa light materials. Itong tindahan ko, made of light materials lang naman. Madali itong talaga lang ha, madali talaga itong Kaya ingat din ako guys. Pag ginagawa ko sa gabi, naka-off lahat yan. Tapos itong extension na nakalagay din sa tindahan ko, pinapatay ko, tinatanggal ko yung mga nakasaksak. Tapos tinuruan din ako ni Sir Philip na kung hindi ginagamit yung saksakan, ay yung appliances na yun, tanggalin sa saksakan kasi nagme-melt daw yun. Kasi nagme-melt daw yun. Yun ang sabi niya, katulad ng electric fan, kung hindi ginagamit, pag gagamitin, saka mo lang daw isaksak yung electric fan. So, pinagtatanggal namin guys. kaya ganun guys. Kasi natatakot kasi akong magsaksak-saksak ba? Yung bang pag sinasaksak mo may nag-spark, yung parang may tumutunog din. Ako takot talaga guys. Ever since, ewan ko ba, hindi ko, may phobia talaga ako sa kuryente guys. Kung minsan pa nga, pag nagsasaksak ako guys, yung nilalakasan ko ng loob ko para hindi ko lang marinig yung ganun. Di ba naranasan nyo ba pag nagsaksak kayo, parang may nag-i-spot ng konti. Takot ako dyan. Kaya minsan pag lakasan na talaga, isasaksak ko, panay sigaw ko, sabi ko, ganon, sabay sigaw. Para hindi ko marinig talaga yung parang nag-i-spark na gano'n. Ewan ko ba, nakalakihan ko na siya nung since bata pa ako. Hindi ko alam kung bakit ako takot sa kuryente. Hindi ko alam, kasi ang alam ko lang naman nung hindi man bata, siguro mga elementary ako, nagsaksak ako ng yung plancha. Pati kamay ko guys na igan yung kuryente. Nanginig talaga. Doon nagsimula yung nervyos ko sa kuryente guys. Yung nakuryente ako dun sa hindi ko alam kung anong katangahan ng ginawa ko. Kung bakit pati kamay ko nasama doon sa hindi ko alam kung anong nahawakan ko. Ay Diyos ko. So yun nga guys, yun ang inaasikaso ko ngayon. Naghahanap ako ng electrician na gusto ko noon pa talaga gusto ko talaga itong maging maayos yung saksakan kasi hindi natin alam kung anong magiging future. Kasi minsan dito guys, may gustong maglagay ng freezer dito ng ice cream, ganun. Ang problema, wala akong saksakan, malakas din yun kasi freezer yun. May gustong maglagay dito guys, sa akin papahiram sa akin yung freezer, ang sa akin lang yung yung mga ice cream lang ang sa akin doon. Ganun lang. So yun lang guys. So update ko sa inyo kung okay na yung saksakan namin dito, yung magpapalagay ako ng bagong linya na safe talaga sa sunog. Okay? Ganun din po mga kasari, gawin niyo. Meron na rin po ba kayong mga fire extinguisher? Yan pa guys, required dito sa Marikina, bawat tindahan ay may fire extinguisher talaga. Tapos tuturuan daw ako ni Sir Philip kung paano gamitin yung fire extinguisher. Babalik daw siya dito. Kasi hindi pa ako approve. Na-check niya na hindi maganda. So kailangan daw baguhin. So niya ako, babalikan niya ako. Okay, so, salamat Lord at may biglang nabuksan yung isip ko guys about that kasi maingat tayo. Di bali nang mabaha, wag lang masunugan. Limas talaga lahat ng gamit mo ng pinaghirapan mong kabuhayan guys. Kaya sana aware po tayo dyan, maging aware po tayo, ayusin nyo na po yung inyong mga saksakan ninyo.
huwag po kayong gumaya. Bawal daw po yung mga octopus na saksakan, yung kabit-kabit yung extension to extension, parang ganun. Octopus daw ang tawag dun. Bawal yun po. So, mga kasari, ayusin na po natin kung kailangan bumili tayo ng fire extinguisher. Kasi for safety naman yun, yung fire extinguisher, kahit saan pwede mong gamitin yun. Bugahan mo lang siya, patay yung apoy. So, yun lang. Thank you so much for watching. God bless. Bye!